Hello, good day. This is Jade from Costed Chicken Breeding Farm. And ngayon, very important din yung ating video ngayong gabi. No? So, magbibigay ako ng tips kung paano maging successful sa pure breed or heritage chicken breeding. Okay? But before that, meron tayong mensahe dito. Hello! Shout out to Mystic Dream Backyard Chickens, a legitimate source of heritage chickens in the Philippines. Shout out po! Okay, so shout out to Mystic Dream Backyard Chickens. Okay, so kung gusto, pwede siyang i-check ang kanilang page na sobrang ganda ng kanilang may heritage breeds. And also kay Sir GB Tito Heritage Farm, okay, sa Butuan. So sobrang ganda rin ang kanilang mga manok. And actually kay Sir J. Brill sa Visaya, sa Cebu City, magaganda rin ng kanilang mga manok, no? So, check them out. Okay? So, before tayo magsimula, no? Okay, so before kayo magsimula sa pagmamanok, ito yung mga kailangan nyong gawin talaga. Okay? So, first and foremost is scout your area. Okay? So, mag-join ka ng page ng mga about sa pagmamanukan. Okay? So, page about sa inyong lugar. Okay? For example, kayo ay nasa Cebu City. So, join ka dun sa group na Cebu Heritage, Cebu Backyard, Native, Cebu Rhode Island Reds, Cebu, etc. No? So, join as many as you want. Okay? So, scout. Pwede ka mag-learn from other farmers or observe other farmers. Okay? So, tingnan mo kung anong breeds ang mga nandun, ano yung magagandang breeds. Okay, so again, pwede yung tingnan yung mga na-mention ko kanina na mga breeders, no? So, si GB Tito from Butuan, GB Tito Heritage Farm, si J. Brill sa Cebu, and of course, si Mystic Dream Backyard Chicken sa Luzon, okay? Meron din tayo sa Davao Frizzle Brahma, okay, Celebrity Farm, okay, sa Zach's Backyard, okay, kay Sir AKB Farm, and Yansky Rivera. So, yun, pwede nyo silang i-check, okay? So, scout your area, okay? Sa lugar nyo ba maraming nagbebenta ng plano mong manok? For example, gusto mo Indio Gigante yung gusto mong ibenta. So, tingnan mo sa iyong area. May mga nagbebenta na ba ng Indio Gigante sa aking lugar? O may nagbebenta na ba ng mga ayam si Manny sa aking lugar? Okay, if na-notice mo na wala pa masyadong nagbebenta doon, so that's a good start, no? So that's a good na indicator na, okay, pwede ko itong i-pursue. May market pa dito. Okay, so tingnan mo rin pala yung mga tao. Yung tawag nito, yung ina-accept ba ng mga tao yung manok ngayon or okay ba sa kanila yun, no? So, most likely, yes. No? So, madami nagagandahan ng mga Indio Gigante, of course, Brahma. Who hates Brahmas, no? So, Brahmas are like one of the best chickens, no? So, meron yan doon kay Mystic, no? Mystic Dream Backyard Chickens. So, Brahmas, very good. So, yun. Tingnan mo sa iyong lugar first, locality. May market ba? Or wala? Or may mga breeders ba nandun? For example, sa akin, hindi na ako masyadong nag-breed ng pure breeds kasi madami sa locality ko. So, if sasali pa ako, mawawala yung mababawasan yung market, no? Magbababa yung presyo, magkakaroon ng oversupply. So, tinitingnan ko lang din kung ano yung breeds ng manok na goods sa akin. Okay? No, yung may pwede pa akong ibenta sa lugar namin. Okay? So, again, scout your area. Number 2 is, kung na-notice mo na or alam mo na yung breed na gusto mong bilhin or paramihin sa iyong farm, check mo yung standard na itsura or performance ng manok. So, tingnan mo yung comb. Tama ba yung peak, yung kanyang palong? Okay? Yung palong, yung mukha, yung balahibo. No? For example, sa Brahma, dapat tingnan mo yung picom niya maganda. No? Medyo ganon yung itsura niya. Medyo parang diamond na picom yung itsura ng sa Brahma. Okay, so, yun dapat yung mga nanonotice mo. And sa Indio Gigante, dapat nakikita mo iba yun yung parang ganon, parang strawberry comb ba yan? Or cushion comb yung tawag doon sa Indio Gigante. So, hindi ka makakita nung
triple talaga yung ganyan na indyugyante. Kung may nagbenta sa akin ng ganyan, probably magdududa ako sa purity niya, no? Kasi parang iba na yung look niya for me, no? Not necessarily na hindi talaga siya pure, pero for me parang pangit na siya kapag hindi siya yung strawberry o yung cushion comb, no? Lalo na kung parang ganon, baka cross lang yan ng Shamo. Okay? So, tingnan mo yung standard. Tama ba yung buntot niya, yung angle ng katawan, yung kapal ng balahibo niya? So, tingnan mo sa standard. Makikita mo yan sa internet, makikita mo yan sa mga pages, no? Kung ano yung standard look ng gusto mong tingnan. Okay? So, ano ba color ng kanyang earlobes? Red ba or puti? So, tingnan mo if proper, no? Yung iba kasi hindi nakikita yan. I don't know why. For example, sa Barred Plymouth Rock, no? Yung Barred Plymouth Rock na males, double barring yan dapat. So, mas madami yung white sa black at walang other colors. Yung iba hindi nakikita yan. So, tingnan mo ng maigi. Okay? So, check the standard nung manok na gusto mong i-breed or ibenta sa inyong lugar. Okay? So, next is plan the number of chickens na i-produce mo at ilan yung ipipresyo mo sa ibebenta mo. Ano ba yung ibebenta mo rin? Sisiw ba? 1-day-old chick? Itlog ba? Tawag nito? Dumalaga ba? 3 months old? 4 months old? So, planuhan mo yan at ilan yung ipipresyo mo doon sa kanila. Okay? Also, do not overproduce. No? Do not produce more than you can sell or grow. Kasi, if mag-overproduce ka, ang mangyayari niyan is, maybe magkakasakit sila kasi sobra na siya sa capacity ng iyong farm. Pangalawa, baka magpapamura ka ng benta. No? I mean, murahan yung benta ng manok mo kasi sobra na sila sa farm mo. Okay? So, yun yung mga posibleng mangyari dyan if mag-produce ka ng more than you can sell or grow. No? So, parating nangyayari yan sa farm, no? Pang previous years. So, madami ako nag-produce na hindi ko na pala kaya. Okay? So, those are lessons learned, no, from our mistakes. Okay? So, if you're listening to this, most likely, hindi mo na siya, hindi na mangyayari sa iyo kasi narinig mo na, right? So, do not produce more than you can grow or sell. Okay? So, also, put a price on your chickens. Huwag mong ibaba yung presyo ng maayos. Bakit? Kasi, number one, quality yung manok mo, di ba? Kasi nga, sabi natin kanina, na-check mo yung standard ng manok. Yung kinunan mo is quality na farm. No? Kinuha mo yan doon kay GB Tito Heritage Farm, kay J. Brill, kay Davao Frizzle, or kay Mystic Dream Backyard. So, kanila mo kinuha. Kita mo standard yung itsura ng manok. So, bakit mo siya ibibenta ng mura? No? Kasi pag ibenta mo siya ng mura talaga is mangyayari nga magkaka-overproduction, bababa ang presyo. Okay? So, huwag kayong maniwala sa iba na nagsasabi na, Sir, need ko talaga, sir ba? Need ko talaga yan, sir ba? Bakit need? Hindi naman necessity yung mga breeds na yan. May native na manok na pwede mong bilhin sa 150 pesos. Or sa 250 pesos per kilo or 230 pesos per kilo. Bakit need mo magkaroon ng Brahma na tag 1.5 yung 1 month old? Diba? Hindi sila need. Okay? Hindi sila need. They are a luxury. So, kung gusto mong magkaroon ng quality, pag-ipunan mo. So, yan sabihin mo sa mga customers, no? Hindi yung papakaawa sila dyan sa iyo, no? Kasi pag mangyari yan, bababa talaga yung presyo. Yan yung learning ko, no? Learn ko yan sa isang heritage breeder sa Philippines din, no? So, ganun dapat, okay? So, make sure yung quality ng manok, right? And do not overproduce and make sure tama yung presyo mo, wag mong ibarat, no? Wag kang padala sa mga barat. Okay? So, overproduction leads to a decrease in price. So, do not overproduce. Okay? Next is sell quality chickens only. So, wag kang magbenta ng mga poor quality na manok. Pag nakita mong medyo may sakit, medyo may sipon, pakal na yan. May nakita ako before nagbebenta Brahma din yata yun, no?
Pagkita ko, my gosh, bakit na-i-post to? Obvious yung sipon. Obvious yung sipon ng tatlong manok. Like, why in the hell is this for sale? Nakita-kita yung sipon, no? So, huwag kang magbenta ng ganun. Always check your chickens, okay? So, deworm, dilaws, okay? But, if sa akin kayo bibili, most likely, hindi na dilaws yung manok na yan. Okay? Kasi per kilo lang yan, no? Most of the time. And native lang yung aking manok. Anyway, so, don't sell rejects or yung mga poor quality na manok. Okay? So, pag may poor quality, katayin mo na yan. Make sure na meron kang magandang quality na manok, but you are selling them at a premium price. Magandang presyo. Kasi nga, quality yung manok mo. Okay? Next is, always have a backup rooster and backup hens. So, ito yung problem, no? Bumili ako ng Brahma before sa Luzon. And, ang nangyari, yung binilhan ko, nag-message sa akin after a few months, 1 or 2 months yata. Sir, bilhin ko yung sobra mo na male na Brahma na nabili sa akin, sabi niya sa akin. Sabi ko, bakit sir? Namatay yung aking rooster, wala na siyang pampalit. So, yun. Yun. Kaya dapat meron kang backup rooster and backup hens. Okay? Next is, of course, feed pure breeder feeds. Okay? Bahala kayo dyan. If sabihin yung mas makakatipid kayo, yung iba magsasabi makakatipid ka kapag nag-mix ka ng ganito, ganyan. Hindi po. Hindi ka nakakatipid. Tingnan naman yung presyo ng manok mo. Right? Mamahalin yung manok mo. So, kailangan mong makaproduce ng as many eggs as possible para maibenta ng quality ng mga sisiw. So dapat yung sisiw na lalabas quality. Dapat tama yung kain ng parents niya. Okay? So breeder feeds regardless of the brand, kahit anong brand man yan. Pero ako Integra yung gamit ko. So, it's up to you, no, kung anong brand na gagamitin mo. Basta ako, Integra ang gamit ko. Integra 4000, yung aking mga breeders. No? Kaya, malulusog yung mga sisiyo natin. So, next is provide the right supplement o nutrients sa yung mga manok. Basically, of course, mamahalin yung manok mo. Bakit ka magbibigay ng mumurahing feeds, no? Actually, may sinabihan ako dyan, another vlogger as well. Sabi ko, sir, bigyan mo ng quality na feeds yung manok mo. Bigyan mo ng pure breeder feeds. But he insisted on saying na, mas okay itong mixing ko, sir. Ayoko makipagdebate, but most of the time, no, maniniwala ako sa experts. And poultry nutritionists are experts. So, bakit ako gagawa ng feeds ko? No? Okay? Mamahalin yung manok mo, papakainin mo ng basurang feeds, right? Ganun tayo. So, next, quality incubators. Dapat quality incubators mo. So, kahit 5 lang yung hens mo or kahit 10 lang yung hens mo, pero quality yung incubators mo, madami kong sisiw. So, hindi mo kailangan damihan yung breeders. Bibili ka ng madaming tag 10,000 na hen. Tapos, yung incubator mo manual na ang hatch rate 50%, sayang. Mas maigi pang nag-invest ka sa quality incubators than buying more hens and more roosters na hindi na mapipisa ang itlog. Okay? So, make sure na iba yung iyong setter sa iyong hatcher. Okay? Para maximize ang hatchability. Okay? So, quality incubators. And of course, yung design ng yung building dapat okay din. So, tingnan mo rin yung mga designs ng iba. So, depende sa manok, may ibang, ako mas prefer ko ngayon is yung elevated na design. So, mataas masyado, at least mga 6 feet below, 6 feet above the ground, yung flooring, para okay yung mga manok sa taas, no? Malayo sila sa sakit. And, ma-maximize yung production ng itlog at ng sisiw. Okay? So, yun lang yung mga iba sa mga tips ko. Ngayon ko lang ito naisip actually kasi may nakita ako na comment, no, sa page natin. So, very, very important. Again, number 1, scout your area kung mayroon ba. Number 2 is check the standard ng manok na gusto mong i-breed. Okay? Tapos, do not produce more than you can sell. No? Kung ilan lang yung kaya mong ibenta at i-grow sa iyong manukan, yun lang
ang iyong i-grow, ang iyong paplanuhan, ilang breeders ba ang kailangan. Okay, so sell quality chickens only. Huwag kang magbenta ng reject. Kailangan may backup ka always na rooster tsaka hens, and even sa mga anak, kukuha ka ng mga backup. Feed pure breeder feeds and provide proper nutrition, quality incubators, taka put a right price to your chickens. Huwag kang pababarat, no? The beauty of your chickens speak for themselves. Okay? Pag maganda ang manok mo, maganda ang quality ng manok mo, customers nang pupunta dyan. Okay? Next is, may nakalimutan pa pala ako na isa. Okay? So, the more breeds you have, no, not necessarily results to more income. Okay? Sometimes, mas okay na mag-focus ka lang sa isang breed din. Okay? And mas makikilala ka dyan. Later on, saka ka na magdagdag ng mga breeds mo, pwede yon. So, hindi mo kailangan magkaroon ng Bresse, Brahma, Orpingtons, Cornishes, etc. Okay? So, ngayon, one of the breeds na konti lang talaga sa Philippines na patok is Bresse and Cornish. Cornish, medyo mahirap siyang i-breed, medyo mahirap siyang i-grow, but if tutukan mo siya, pwedeng-pwede. Wala kang ibang i-grow. Pure Cornish lang. Easy. Easy peasy. Mamahaling manok. Magandang quality. So, hindi mo kailangang madaming i-breed. So, I hope you learn something from this. Actually, ngayon ko lang na-realize to while writing this na, ganito pala dapat. Even ako learned something. Kasi may mga bagay na hindi mo matutunan unless you sit down and think about these things. So, again, this is Jade from Custard Chicken Breeding Farm, giving you valuable information from my experience, reading, observation. So, hindi tayo nagbibigay ng mga walang kwentang tips. Right? So, again, good day.